Senate President Cheese Escudero, binabatikos dahil sa tanong nito kung sino ba ang dapat imbestigahan ng Senado sa sikretong kasunduan ng Pilipinas sa bansang China. Tara na at atin ang pag-usapan ito. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-subscribe at i-hit natin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Nababatikos nga ang patanong na pahayag ni Senator President Cheese Escudero noong siya ay matanong tungkol sa investigasyon sa Gentleman's Agreement ng Pilipinas at ng bansang China. Nababahala siya di umano kung sino ba ang dapat magtitistigo sa anumang investigasyon ng Senado hinggil sa inaakalang kasunduan sa pagitan ng nakaraang Administrasyong Duterte at China tungkol sa West Philippine Sea. Ito nga po ang buong pahayag niya. Para sa akin, sino ang iimbitahan mo? Secret nga Sino yung iimbitahan mo? Secret nga agreement. Sabi niya. Nabagamat nananatili siyang naniniwala na nasa kamay nga ng Committee on Foreign Relations sa ilalim ni Senator Amy Marcos kung magpapatakbo ito ng pagdinig. Nang tanungin tungkol sa pag-imbita sa dating Pangulong Duterte, sinabi naman ni Escudero na ang ganitong investigasyon ay maaaring humantong lang sa wala. Sabi pa niya, ayon sa kanya, wala na nga namang sino ang pwedeng imbitahan pagkatapos noon. Kapag inimbita mo si Secretary Teodoro, ang sabi niya wiretapping mo at dapat kasuhan yung nag-wiretap. Kapag inimbitahan mo naman si General Bronner, ang ating Chief of Staff, ang sabi niya hindi totoo, peke ito, deep fake ito. Paano magiging wiretap ang peke at deep fake? Hindi wiretap ito, peke ito. Ano ba talaga ito? Iniimbestigahan ba natin ang isang sekretong kasunduan? Iniimbestigahan ba natin ang wiretapping? Or iniimbestigahan ba natin ang isang deep fake video? Hindi ko alam, pero para sagutin ang iyong tanong, desisyon yun ni Senator Amy, sabi ni Escudero. Samantala, hindi diretsong sinagot ni Senator Escudero ang tanong tungkol sa pahayag ng mga opisyal ng Administrasyong Duterte na ang aligasyong kasunduan ay pinirmahan sa panahon ng administrasyon ng kanyang kaibigang si dating Pangulong Benigno Aquino III. Hanggat maaari, ayaw ko magkomentaryo hinggil sa pagdinig ng Kamara at higit pang ayaw kong magkomentaryo tungkol sa isang malapit na kaibigan na pumanaw na. Hindi bahagi ng kaugalian ng Pilipino ang magkomentaryo hinggil sa mga kaibigang pumanaw kahit na dating Pangulo pa siya. Pero kung tatanungin mo ako kung may alam ako doon, hindi ako ganun kalapit sa kanila para magkaroon ng kaalaman o malaman ang mga ganitong bagay kung totoo man, dagdag pa ni Escudero. Nang tanungin tungkol sa mga opisyal ng dating administrasyon ni Aquino na nagsasalita, sinabi ni Senator Escudero na dapat silang magkaroon ng personal na kaalaman. Sabi niya, yung mga nakakaalam, pero kung wala kang personal na kaalaman, paano? Uulitin ko, ang aligasyon at muli kong i-apply ang parehong prinsipyo ng batas. Siyang nag-aakusa ay dapat magpatunay din. Iyon ang aligasyon ng mga opisyal ng dating Pangulong Duterte. Dapat nilang patunayan ito. At sa kabilang banda, sa Pangulong Aquino, mahirap dahil mahirap akusa sa isang taong pumanaw na hindi na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, sabi pa ni Senator Escudero. Gayunpaman, huminto si Senator Escudero sa pagtawag sa mga opisyal na ito upang makipag-usap dahil hindi nga siya malapit sa kanila. Ito na nga ang mga naging komento ng netizen sa mga pahayag ni Senate President Francis Escudero. Sabi ni Fight on Philippines, at Say Cheese can start with his buddy Alan Peter Cayetano as a former Secretary of Foreign Affairs under Duterte and see what he can say about the China deal. Sabi naman ni Truth is Knowledge TM, as we remember well, it is Attorney Harry Roque who disclosed in his
SMNI post that Duterte was in dischance agreement with Xi Jinping, causing Panelo to rebuke Roque that the latter is only looking for publicity. Why don't invite those two previous popes? Sabi naman ni #Gising Pilipinas, bakit lahat yata na nagiging Senate President nowadays playing safe? Walang balls. Sino pa ngang imbestigahan mo? Di kampo ni Duterte, sayang bilib pa man din ako sa'yo dati pero now alanganin natingin ko sa'yo. Sabi naman ni Michael Ray, the Senate shouldn't hesitate. It's their duty to probe alleged treason using their resources, including confidential funds, to hold the accountable person responsible. They are paid to uphold national integrity. Komento naman ni Andy Atienza, ibig niyang sabihin, wag na lang imbestigahan. Start with the super alalay ni Duterte, andyan lang yun sa Senado. Sabi naman ni I am the man from Manila, bakit kaya ganyan ang galawan ng bagong Senate President? Parang may something sa bawat bitaw that clings and observe na bias sa Davao Devil Squad. Sabi naman ni Ara Bohoke, investigate also Trillanes from previous Pinoy administration together with Duterte administration. Sagot naman or komento din naman ni Pinoy BUM, joke ba yan o walang alam lang talaga? Great power comes with great responsibility, hindi photoshoot lang. Dagdag naman ni Sarcasm, di yung nag-secret deal digong si Pinoy hinarap Senado sa Dengvaxia issue, ewan kung matapang si Diggs. Komento naman ni M&M, #China Leave WPS, tawagin mo yung China na nagsabi na may pass agreement. Sila nagsabi, diba? Nanonood ka ba ng mga balita? At say cheese. Sagot naman o komento naman ni Rani Condes Agustin, Rod Duterte must testify that he is innocent. The Chinese ambassador during his term must be summoned for hearing. Their testimonies will show the liars and truth about the presence of Chinese islands and military bases in Philippine territories. Escudero must inhibit for incompetence. Dagdag naman ni komento ni Monsi Serrano, at say Cheese is a lawyer and Senate PH Prexy. If he doesn't know what to do, why not give back to make Subiri the post? Are you inept or are you protecting China's interests like Alice Gu's burden of proof agreement? Ongoing inquiries in aid of legislation, tagging Senator Risa Hontiveros and Senator Gatchalian. That's it mga ka-trenders, dito na po nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Bago po kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!